what's up sa Decide Up? Noon, guys. Aga ko. Gala. Gala. So, paalis na kami kasi birthday ni Nanay. Happy birthday, Nanay! Happy birthday, Nanay! Ay, mag-aaga akong nagising kasi may fasting ako. Kasi, magpapa-surgery ako later. Ano ba yung sinasabi? 1 week ganun. Magpapa-rhinoplasty ako. Ayan guys, so 25 talaga yung surgery ko. Tapos napunta kami kay Doc ng 23. Tapos, so nagpunta ako doon kahapon. Dala ko na yung results ng ECG and X-ray ko. And then nagpa-swab ako before appointment. Tapos, na-move kasi nakalimutan na dyan na anesthesia pala yung gusto ko. So, nilipat ulit ako. Dapat sa Alabang. Tapos, nilipat ulit ako ng St. Luke's. Tapos, ngayon na siya. Naging 24 ng gabi, 6 p.m. So, 5 p.m. dapat nandun na ako. Naka-fasting na ako simula 10 a.m. So, ngayon, magla-lunch muna kami bago pumunta doon. Actually, sila lang kasi nga, naka-fasting ako. Birthday ni Nanay. Kaya bawal siya kumain, guys. Bawal ako kumain. So, matagal ko naman siya pinag-isipan, mga 2 weeks. Hindi, actually 2 days. Nanood lang ako ng vlog, so sabi ko, ay parang gusto ko nun. Ayun, nag-asikaso ako. Quarantine naman din ngayon. Yun nga kasi, yung maganda, quarantine nga ngayon, parang wala naman makakakita. Tsaka pag face to face, mahirap na magpa-rhino. Sana all sinusurprise. Wow! Yun! Kiss mo na. Gabi, all the way from Bataan, no? All the way from Bataan. Bilis mo. What? Yun? Ha? Tatay doon. Ang mas nagaling man. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, ganda naman. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hi guys, so kumakain na sila. Sila lang. Sana all. Ayan po. Sarap ng kain nila. Masarap. Ikain mo na lang ako. Dito. Bawal ako kumain kasi naka-fasting ako, diba? Pero hindi naman ako gutom. 2:43 p.m. na. So, mga 4:30 dapat nandun na ako. Mag-aasikaso pa daw kasi ng paper. Hi guys! So ngayon, day na ng surgery ni Guy. Nalulungkot na kami ni Ate Bea. Nalulungkot na kami guys. Pwede tanong huling ano mo? Huling habilin. Anong huling habilin? May miss ko kayo guys. Kaya mag-skip ng ads para mabayaran. Pwede ako tips ko yung ano. Yung iPad mo pag ano ka. Pag di ka nag-amazing joke. Ay, wala na. Oh, ikaw tips na kayo. Ikaw anong tips mo? Wala na. Nasa akin na. Nasa bag ko na. Sige, kahit yung ano na lang. Ay, yung 12 Pro Max na lang. Pwede na din yan. Ay, ako meron na. Ano? Yung on the go na Louis Vuitton. Tsaka yung Chanel. Yes. Ay, yes. Yun na lang. Anong tips mo pag di nagumising si Gwen? Anong sa'yo? Credit card. Yung debit card daw. Yung Wattpad niya ako na magpapatuloy, guys. Sige, tama. Pero Majester ko. Basta lahat ng plots nasa notes ko na. Ayun na. Oh my God, guys. Ito na po. St. Luke's. See you guys. See you soon. See you guys later. Bye-bye, best. Bye-bye. So guys, sila magpapa-opera kami. Mag-aano kami, babanding. Hi guys, so for tonight pala. For tonight is susunduin na namin si Gwyneth sa St. Luke's. It's already
12:33. Nasa loob sila. Guys, it's already 2:53, alas 3 na ng umaga at nandito kami sa labas. Nandito kami sa labas ng St. Luke's. Ayan na po si Gwyneth, guys. Ayan na po siya. The mommy return. Ayan na po siya. Ayun siya, guys. So, kung nakikita niyo, guys. Ayun siya. The mommy return. Ayan po siya yung naka-white po. Ayan po siya, guys. Uy! Hi, guys! Ayan na po! At papa. Kung napapanood niyo po. Pinukuha na ka ni Jester. My God. Aray ko. Ayan po siya, guys. Sundo na namin siya, guys. Pauwi na kami ng condo ngayon, guys. Today is the first day na nakakabata. Inom ako ng shake kasi lalakas ako. Inom daw po siya ng mango shake. Kasi malakas daw. Translator. Ayaw na ako ng gawat. Bukas na lang tayo mag-usap. Ayoko na magsalita. Okay naman ako. Nakakain na ako ng sinigang na bangus sa kakain. Yan na po siya. Nag-aano lang po siya, guys. I cold compress. Guys, I'm Guy. So, nagko-cold compress pa rin po siya for 30 minutes. And the mommy returned niya by Jura nila. Hi guys, it's day 2. Ayan, natanggal na yung gauze. Nagdinis na ako ng sugat. Pero wala naman masakit sa akin. Nagtigas lang ng ilong ko, tas ang katinan dito ko. Barado yung left side ng nose ko. So, hindi rin masyado namamaga yung mukha ko, yung eyes ko. Ito nga lang yung namamaga, yung right side. So, ayun. Di pa nagre-reply si Doc kung kailan ako babalik. Bukas ng gabi, tatanggalin na namin to. Tapos, warm compress na ako. Hindi na ako cold compress. Para ma-minimize yung swelling. Yun lang yung update for today. And see you tomorrow. Hi guys! This is day 3 and medyo maayos na yung pagpananalita ko. Hindi lang ako sanay sa baba. Ako namamaga pa rin siya. Namamaga pa rin yung nose ko. So, galing akong Alabang. Kasi magpapalinis dapat ako kasi tinanggal na ni Doc yung stitches and then yung cast. So, ito na. Ito-tape ko na lang to until pumayat siya. Mag-heal na siya. So, may tape din ako dito sa likod. And then, sa baba. Yung update, wala namang masakit sa akin. Ang hirap lang magsalit. Hindi ako sanay. Hindi ako sanay sa baba ko. So, makati lang. And pwede na akong maligo. Pwede na akong basain yung mukha ko. Pero, yun, natatakot pa rin ako. Hindi naman pala barado yung left ko. Okay naman daw yung butas. May mahihingahan naman daw. Pero, hindi namamaga kasi sa part ng left side ko. Kaya, hindi ako makahinga ng maayos. Bukas na lang ulit ako mag-update. Bye! Hi guys! So, nagwa-warm compress lang ako ngayon. Naligo na ako. Kanina nagbasa na ako ng buhok. Tapos nagpunas na rin ako ng face. Pero hindi pa ako nagbabasa. Kahit pwede na daw basain. Pero kasi, nakama-infect. Wala namang swollen sa akin. Pero nagwa-warm compress ako kasi mali mo, mawala yung mas mag-is yung pagka-swell ng ng nose. For blood circulation. 30 minutes to. 15 minutes dito, 15 minutes dito. This is my third day pala. Ang bilis ko daw mag-heal. Yun lang, tomorrow na ulit. Bye-bye. Hi guys! So, it's day 4. And, mamaga pa rin yata yung baba ko. Medyo ang weird niya tignan. But, ayun, medyo ang tagas pa rin ng ilong ko pero nahawakan ko na siya. Napipisil ko siya slide and nagtatape pa rin ako na nagtatape.
lagi pa rin nilinis yung sugat. Wala namang anything today. Nag-class lang ako kanina. Punta na lang off-cam kasi may tape ako sa mukha. Nakapagsalita na rin ako medyo maayos. Pero medyo weird pa rin ngumiti sa akin. Hindi ako marunong. And then, nawi-weird one ako pag nakikita ko yung sarili ko sa salamin. Kasi may baba na ako. Ganito pala kapag may baba. Ang weird. Ganito pala yung feeling sa mga may baba dyan. Wala kasi akong baba dati. Nag-klase ako and bukas mag-aaral lang ako. So, wala akong klase. And then Wednesday, klase ulit ako. And then mag-aaral ulit. Ang weird mag-aaral, nakikilit ako. Ayoko mag-aaral today. Parang tinatamad ako. Parang wala ako sa wisyo mag-aaral. Kaya bukas na lang. Weird. Nahihirapan pa rin ako. Kasi ang weird ng baba. Hindi ako sanay na may baba. Kaya nag-iba talaga yung tsura ko. Tapos, yung lips ko, nag-iba na yung lips ko. Lips. Hindi ako sanay. So, yun po, side view. Maganda na yung side profile ko dati kasi nauuna yung bibig ko. Medyo baka ma-weirdohan lang yung mga tao. Yung ibang tao pag nakita nila ako kasi hindi sila sanay na may baba ako. Nasasanay din tayo in time. Quarantine naman. Lahat ng tao nagbabago. So, yun. Wala naman akong update. Nag-warm compress lang ako. Yun lang. Naglinis ng sugat umaga tsaka gabi. Then nag-nasal spray din ako para hindi magbara sa loob. Ito yung nasal spray ko. Ayan. So yeah. Yun lang. Bye. Hi guys! So it's my 6th day post-op. Hindi pala ako nakapag-vlog kahapon, 5th day, pero wala naman nangyari. Nag-aral lang ako the whole day. So, I could finally take a nice full shower. Hindi na masakit. Though namamaga pa rin yung baba ko and yung nose ko, hindi ko pa rin siya masyadong magalaw. Antigas na, pero napipinish ko siya slightly. It's 10 AM kasi may classes ako ng kaninang 8 AM and the next class ko is about 3:30. Medyo weird pa rin ang baba. Ang sakit pa rin niya kanina na nagaganon ko. So, hindi pa ako nagtatape, hindi pa rin ako naglalagay ng gamot. Nainis ako sa gamot kasi ang uncomfortable. Parang bumabara sa iyo. So, yun. Mamaya na siguro pagkatapos kumain. Saka ako magtatape. So, see you guys tomorrow. Bye! Hi guys! So, this is day 9. Day 9. Tama. So, kita nyo yan. Tinape ni Doc, ay galing pala akong Alabang Town Center kasi pinabalik ako ni Doc. Tinanggal yung stitches ko. Ayan, pati dito sa baba, pati sa likod ng tenga. Ayan. So, nilagyan ng cotton ball yung right side ko, right nostril ko kasi namamaga daw to. So, ayun. Basta, wala na akong stitches. And tinitape ko na lang tong ilong ko para mabilis siya pumayat. Ayan. Yung ano na lang naman, yung tip na lang yung namamaga, kaya yun na lang yung tinitape. Itong bridge kasi okay na siya. Ayan. Namula lang siya dahil sa face shield. Hello guys! Hello guys! So today is day 12. Yeah, day 12. So wala pang 2 weeks talaga. Pero nag-makeup na ako kasi nag-face reveal po. Nung July 7 na kasi bukas. So bala akong mag-face reveal ng 12 AM. Yes, kasi mukhang okay naman na ako, pero medyo namumula lang sa scars ko. So, ngayon magsasign ulit kami, kaya alis ulit kami. So, yes, magkita-kita na lang tayo later. Hindi ako magdadala ng camera. Kasi paulit-ulit lang nangyayari sa signing namin. Kakain kami, magsasign, kakain, magsasign, yun lang. Puro kain lang, ganyan. Mas matagal pa kumain kaysa mag-sign. So, ayun po. Pupunta na kami sa office. Today is Tuesday, wala akong klase, pero bukas meron, kailangan ko na mag-aral. So, yeah. That's it for my update. Sorry guys, hindi na ako masyado nakakapag-update per day kasi medyo busy and lagi nag-aaral and sign, you know. So yeah, that's all. Thank you. See you guys tomorrow or later. Anyway guys, today is my 14th day of rhinoplasty. Yun ang update ko. Yun ang update ko for today. Alam niyo ba, nagdugo yung ilong ko kaninang umaga. Nagdugo ilong ko kaninang umaga. Hindi ko alam dito nagdugo. Naglagay na ako ng gamot and nag-spray na rin ako ng nasal spray.
This is my 14th? 16th? 16 na. So, this is my 16th day off after rhinoplasty. To 14th, 17th! So, today is my 17th day after rhinoplasty. And this is my update. Wala naman, nagdugulang yung ilong ko ng umaga. So, I'm still taping it. Pero kapag nasa labas ako, hindi ko siya tinatape. Pag mag-picture, hindi ko siya tinatape. Pero may dala akong tape ngayon. And hindi rin kasi dumidikit yung tape dito rin sa baba ko, sa likod ng tenga ko. Kasi, di ba kailangan i-tape para daw makabawas ng scars. Yung sa dito, tsaka yung sa dito. Tapos kinuha ako ng cartilage dito sa likod ng ear, di ba? So, hi guys! So, while editing, napansin ko na hindi ko pala na-end yung vlog. So, before ending this rhinoplasty update or vlog, I want to, like, I don't know, talk about it. I want to talk about my rhinoplasty, why I did it, and the process. Today is my 20th day after rhinoplasty. Oh. My nose still feels so hard. Naglagay na ako ng gamot, eh naka-tape tong baba ko, tsaka yung ears ko. So sorry kung nakikita niyo yung tape. But, I don't know how to start. It was actually just an impulsive decision. Like, I was watching a lot of TikToks and vlogs about rhinoplasty and then naisip ko na parang, uy, gusto ko nun. My nose was my biggest insecurity. It's on me na. I mean, it's my, nasa sa akin na yun. That was my biggest insecurity. I was fine with my, I didn't have chin before. Kaya ganun yung mukha ko, parang bilog siya. And then, taba ng cheeks ko. So, hindi ko naman plinano na magpa-chin augmentation. So, this is just not rhinoplasty. Nagpalagay din ako ng chin. It was just my nose. Ito lang yung gusto kong ipaayos. And, hindi rin pantay yung mukha ko, sabi nila. Hindi rin pantay yung nose ko. Kaya, I wanted it fixed then at the same time. So, pinag-isipan ko siya and minessage ko silang Jester. Sabi ko, Pes, paganto kaya ako. Rhinoplasty pala kaya ako. And then he was like, uy, maganda yun, Bes, bagay, ganyan. So ako naman, minessage ko yung ate ko, si Ate Bea, sabi ko, rhinoplasty ako, ganyan. Sabi niya, sinong doktor mo, sa hospital, sa clinic, ganyan, anong naisip mo? Sabi ko, wala. Gusto ko lang. I mean, dati kasi iniisip ko siya, pero dati kasi iniisip ko siya, pero parang hindi ko naman siya sineseryoso na parang, uy, gusto ko magpagawa ng ilong, ganyan. Tapos, parang wala lang, makakalimutan ko din siya. Pero nung nanonood ako, then naisip ko na parang, ay, gusto ko na talaga siyang gawin habang wala pang nakakita sa akin, wala pang hindi pa face-to-face. Kasi, naisip ko, kung hindi ngayon, kailan, di ba? I mean, kung gusto ko siya, ganun kasi akong tao, kapag gusto kong gawin, gagawin ko. Agad. Napaka-impulsive ko na ganun ko lang siya inisip. Pero kasi for me naman, wala naman siyang, sabihin nila kasi sa Korea ako magpagawa. Sabi ko, kailan pa mangyayari yun? Kailan pa matatapos ang pandemya? Kailan pa ako makakapagpagawa? Kung baka mamaya mag face-to-face na, wala ba? Hindi, papasok ako na ganun. Naghanap ako ng doctor, nanonood ako ng vlogs, and then nakita ko na okay naman pala yung doctor na to. My doctor is Dr. Lahaw. Napapanood ko na siya rin yung doctors ng iba sa TikTok and also iba sa vlogs. So, okay naman siya sa akin. And then, nag-book ako ng appointment. Hinanap ko siya sa Facebook kasi yung sabi na ate ko. Actually, dalawa pinagpipilian ko, pero mas pinili ni ate yung isa. So, nag-contact ako, nag-book ako ng appointment dun sa Manila Doctors. So, nung unang punta ko sa Manila, vlog 1, yung Manila Day Part 1 ko, naka-black ako. Galing na ako ng hospital noon. Nag-inquire ako, nag-consultation ako. And then, at that time, nag-schedule na kagad ako na parang, kailan kaya pwede mag-surgery ka agad? Ganyan. So, birthday kasi ng mom ko ng 24. So, in-schedule ko siya ng 25. Umuwi muna ako ng Bataan and para makakuha ko ng ECG and chest x-ray kasi gusto ko ng general anesthesia. Kasi, natatakot ako pag nakikita ko, okay. Meron mataas yung pain tolerance ko, pero ayoko lang siya nakikita. So, nilipat ako sa St. Luke's kasi dapat sa Alabang. Aga ako nandun, pero na-delay yung operation. So, mga 9 or 8 p.m. na ako inoperahan. Nakatulog ako. Tulog ako habang inoperahan ako, pero nagising ako sa dulo, sedated pa ako. I mean,
alam ko yung nangyayari. Narinig ko silang nag-uusap and then nakadilat yung mata ko. So, napapanood ko. Habang ini-stitch ako, napapanood ko sila and narinig ko pinag-uusapan nila na parang, uy, ang doc, ang ganda. Gusto ko rin. Ako na yung next ha. Ganyan mga nurse. Sabi nila. Tapos tinatanong nila ako ng questions. Tapos ako tumatango ako. Ganyan. Picturean kita ha, sabi. Sabi ko, okay po. Ayun, pinicturean ako ni doc. Sanay na rin yung sa akin yung pictures ng parang before and after. Yung hardest part ng recovery yung first day and second day. Kasi first day, meron akong 2 galls sa ilong. May bulak din. And hindi ako makahinga na maayos. Huminga ako sa bibig ko. Hindi ako makatulog na maayos. First and second day, tulog ako buong araw. I mean, gigising ako. Tapos magti-tiktok ako saglit. Tapos matutulog na ako. Ganun lang yung routine ko. Gigising din ulit para kumain. Tapos tutulog. Kasi 4 yung medicine na iniinom ko. 2 painkillers. Tapos 1 Nuzep. Yun yung nagpapaantok sa akin. Tsaka antibiotic. Hindi masakit yung ilong ko. Masakit yung baba ko. Yung sa tenga ko, nagmasakit lang siya pag nagagalaw or pag nahawakan. Kasi sa ilong, parang manhid siya. Parang wala akong maramdaman. Nahirapan lang ako huminga. Mabilis akong mag-heal. Hindi ko alam sa katawan ko. Pero ang bilis ko mag-heal. Hindi ako nag-swelling, di ba? Hindi nag-swell yung mata ko. I mean, yung right side, nag-swell siya. Pero hindi siya yung nangitim. Alam yun? Parang tumaba lang siya. Yung right side daw kasi pinakamaraming sugat. Eh, dito. Parang dito. May sugat dito sa loob. 1 year talaga yung full healing niya. So, hindi pa to fully healed. Hindi pa ito yung final permanent look niya. Nag-face reveal na ako ng 7 kahit hindi pa ako healed. And then, I got like different reactions. Most of them expressed their support. Of course, I mean, yung friends ko dati pa nila, since day 1 yata, alam nila, parang nag-IG story ako sa dump nun kasi ng surgery. Naka-close friends siya. So, parang uy, ano nangyari? Sabi ko, nagpagawa ko ng Engine, ganyan. Parang wala lang naman kasi sa akin eh. Parang casual lang siya na hindi siya big deal for me and hindi rin siya big deal for my friends. Parang, sinabi ko yun, sabi nila, oh, talaga, tingin. Sabi niya, ganyan, uwi ka na, gusto mo makita, ganyan. Ang ganda, bagay. Hindi big deal sa friends ko, hindi big deal sa akin. Hindi rin masyadong big deal sa family ko. So, hindi ko maintindihan kung bakit siya big deal sa ibang tao. I did it for myself. I did not do it for you, so I don't need your opinion. Parang may mga tao kasi na nagbibigay ng opinion nila kahit hindi mo naman hiningi. And their opinion is not even important at all. Sasabihin nila, no offense, but stop saying no offense if you're going to say something offensive after. So I just want to talk about it. Bakit ganyan yung opinion ko lang to, pero hindi bagay sa'yo ganyan. Bakit ko kailangan ng opinion mo? I mean, pera mo ba ginamit ko? Mukha mo ba yung pinagawa ko? Bakit mo naisip na parang kailangan mong ibigay yung opinion mo? Anong tumatakbo sa utak mo nun? Hindi ako galata. It's just weird for people to say something about the things you do for yourself. It's not even about them. It's about me. So, if my friends support me and my family supports me, what gives you the right to say na you don't support what I did? Sino ka ba? I mean, who are you in my life? I don't need your opinion. It's not needed. It's not valid. So, you don't have to say it. You won't say something good, and why talk at all? Honey, I did not do this for you. I did this for myself. I used my money. Not even my parents' money. I did not go through all of that pain, all of that shit, just for you to say something bad about what I did. It's not even bad. It's not even a big deal for all of us. I just want people to realize that when other people are doing things for themselves, you don't have the right to preach or lecture them about it. Especially this one. Here's the word. I did this for myself, so I do not need your approval. Hindi ko kailangan magpa-approve sa'yo ng mga decision ko sa buhay ko, kasi buhay ko to. You do you, I do me. You don't get to tell people what they should or should not do with their faces, with their bodies, you know? But thank you so much, Egg Rooms, for supporting me, my decision, and my family and my friends. All of them are so supportive, and yeah, I'm just thankful that I
have a great support system. And it might take a long time for you guys to get used to my new look, but this is what I want. I'm happy with this, I'm happy with what I did, and that's what matters. So yeah, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe down below and turn notifications on if you want to be updated with my videos. Hit a thumbs up if you liked it, and I'll see you on my next video. Bye!